Yo mga katambay, kumusta ang mga buhay-buhay? For today's video, panibagong update na naman tayo sa ating pinagagawang bahay. Bago ang lahat ay gusto ko po magpasalamat sa ating lahat ng mga subscriber sa ating Facebook at meron na po tayong 8,000 followers ngayon sa ating Facebook. At sa mga hindi pa po nakapollow sa ating Facebook, pakipollow na po at sa ating YouTube channel na Bahay Tambayan para may padagdag na po tayo ng ating papagawa ng bahay. So ito ang mga tambay at pinasimulan na natin ang ating pagpapalitada dito sa ating first floor. At ako talaga kinakabahan kung aabot po talaga yung budget namin. Ay hindi ko po lubos akalain na mapapabilis po ang ating pagpagawa ng ating second floor at pagpapalitada po nitong ating first floor dahil nga biglaan lang po tayong may dumating na biyaya. Hindi po sa loto At dahil nga po yung mga dating gumagawa dito sa aming bahay ay siya pong gumagawa doon sa lumang bahay namin sa harapan, ay kumontrata po kami ng ibang mga gagawa para sa aming bahay. Actually dalawa po yung pinagpipilian po namin o dalawa po yung nakausap namin para dito. At ang aming nakuha po ay yung sinuggest po ng aming electrician. Dahil syempre kung saan po mas mababa ang ating makukuha, syempre mas doon po tayo. Bali kababayan ho sila ng ating electrician at ang pinaka foreman po nila ay tiga Tarlac City. Medyo malayo-layo pa. At ang kagandahan po sa kanya madali ho siyang kausap at isa rin po siya dating OFW kaya alam ho niya yung hirap at pagod na nagpapagawa ng isang OFW. Marami din po ang nagme-message sa akin at kinokontrata po nila ang aking electrical ng bahay, pero sabi ko meron ako nakuha at sa mga nag-message po sa akin ay pasensya na ho at may nauna na ho tayong nakuha. Kung tatanungin niyo ho ako kung base sa aking experience kung ano ho mas maganda, kung arawan o kontrata, ang masasabi ko lang po ay mas maganda ho talaga ipakontrata nyo kung magpapagawa ho kayo ng bahay. Unang-una ho, alam nyo na ho ang presyo na babayaran nyo para sa inyong mga labor. Lalo na ho pagka nagpapagawa kayo tuwing panahon ng tag-ulan, mas maganda ho talaga ang kontrata dahil hindi ho sa kailan, di ba, nagkakaroon po ng ulan at mapapatigil po ang trabaho at kasalukuyan sila nagtatrabaho noon at syempre kailangan nyo silang bayaran ng araw nila. Hindi lang ho po pwedeng nangyari sila mga alas 2, alas 3 hindi nyo na ho ikakount na isang araw yun. Syempre one day na ho yun pagka ganon. Pero kung kontrata, syempre sila na ho bahala kung paano na lang i-manage yung oras nila at yung pagtatrabaho nila kung hanggang ano oras sila magtatrabaho. Pangalawa ho, less hassle o hindi po kayo masyadong maabala pagka contract po ang pinagawa nyo sa inyong bahay. Siyempre gaya ho ng paggagayak ng kanilang almusal or kahit siyempre papakape o sa merienda, hindi ho kayo nag-iisip kung anong papakain nyo o pamimerienda nyo. Sila na rin ho bahala pagka ganon. At siyempre kung mabagal man o mabilis ang kanilang trabaho, labas na po kayo doon. Minsan sa totoo lang ho, yun ang diba nagiging problema ho ng iba. Sabihin na naka-isang araw ganito rin nagawa, ganito, ganyan, di ba? Pero kung contract, syempre, wala ka nang alalahanin mga ganon. At yan na nga pala yung nagawa nila ngayong araw na ito mga tambay. Nakapagpalitada na sila sa ating laundry area at ito naman ay sa ating kusina. So kung kayo ang tatanungin mga katambay, ano ang mas prepare nyo? Arawan o pakyawan? At ano ang mga disadvantage at advantages para sa inyo? Comment nyo lang sa comment section sa ibaba at ating pag-uusapan yan sa ating mga susunod na video. Muli ay nagpapasalamat ho ako sa patuloy ng mga nanonood sa ating video at syempre sa ating Panginoon Diyos na nagbigay sa atin lahat ng biyaya. Naway pagpatuloy po tayong pagpalaing lahat ng ating puong may kapal. So hanggang dito na lang ang ating video mga tambay at babalik muna ako sa trabaho. See you in our next vlog. Kalas!